lalo nga natin paiinitin ang diskusyon or batuhan ng opinion ng ating mga debaters dahil meron tayong isa mula sa ating audience na magtatanong sa kanila. What is your name, where are you from, and will you make your mama proud? Hi, my name is James William Brionesco. I am from Doctor of Veterinary Medicine na course, and then I will make my mama proud. Cheer! Ano mga nag-volunteer? Gusto ko yung sapilitan. Anyway, sige. Ano ang iyong tanong sa ating mga debaters? So my question for you guys is it enough to incorporate the natural habitat sa mga enclosures or sa zoo? Again, is it enough na i-incorporate yung natural habitat ng mga animals sa zoo? Alright, sige. Each group has one representative lang. Okay, go. So, paano ba? Hindi naman basta natin pwedeng i-incorporate yung mga natural habitat nila sa mga zoo. Hindi rin naman natin pwedeng ilagay yung buong ecosystem sa loob ng zoo. It is impossible na i-culture natin lahat yun. Pwede natin ma-replicate pero not 100% sure. Meaning na meron still risk na hindi pa rin natin ito magagaya. And then, makaka-affect pa rin ito dun sa quality of life ng animal. Kabilang grupo, ano masasabi niyo dito? Yes. Sige, sasabihin ko, I'll agree with that na hindi mo nga talaga i-incorporate yung buong ecosystem or yung natural habitat ng animal sa loob ng zoo kasi it's too small. Pero, we can make ways naman na a part of that lang that it will be better for the animal na kahit papaano ma-experience nila yung natural habitat nila in a small way. And I think it will improve their life inside captivity a lot. Alright, thank you so much, James, for making your mama proud with that question. Maraming salamat po. O, syempre sa mga audience natin kanina, no, na Gina G ang energy. Okay. And to wrap up this debate, atin namang alamin ang last and closing statement nila sa ating usapin kung dapat ba or hindi dapat ihinto ang operations ng Wildlife Zoo sa Pilipinas. Simulan natin, Mika? So for our closing statement, we continue to support the closing of wildlife zoos because this not only benefits the welfare of animals, but it also benefits the humans who are working in zoos. Because imagine niyo na lang, yung mga caretakers din natin ang na-endanger because they are risking their lives every day whenever they have to take care of the animals, lalo na yung mga wild animals and predators sa loob ng mga zoos. Plus, since we are considering our animal welfare here, we would suggest that these animals be returned to their natural habitat so they can roam freely, safe from the clutches and the boundaries restricted by humans. Alright, maraming salamat sa ating unang grupo. Ikalawang grupo, ano ang inyong closing statement? Zoos are important. There is no doubt about it. And kailangan nating ipagpatuloy ang operasyon ng mga zoo dahil kung ipapasakan natin sila, mas marami itong maibibigay na hindi magandang dulot para sa lahat ng involved, sa mga animals, sa mga tao, at kahit na rin sa natural habitat or sa ecosystem natin. We can do ways para para i-improve ang mga zoo, pero hindi dapat sila i-totally close down. Alright, maraming salamat sa ating mga debaters ngayong araw. Lahat ng kanilang sinabi at mga naging komento tungkol sa ating talakayan ngayon ay marami talaga tayong mas matututunan pa, no? Lalo na kung mas mag-research pa tayo kung ano nga ba ang epekto ng zoos, sanctuaries, and ano nga ba ang alternative options pa hinggil sa topic natin na to. And this time, nandito tayo sa exciting part kung saan aalamin natin kung sino nga ba ang naging angat sa ating mainit na diskusyon ngayong araw. And for the best speaker today, sino ba ang best speaker? Okay. At ang best speaker ay walang iba kundi si Aster Jean Mitra. Congratulations, Jean. Jean, who are you? Where are you from? And did you make your mama proud? Hi, my name is Aster and I'm from Laguna. And yes, I made my mama proud. Thank you so much sa ating best speaker. Guys, huwag niyo kalimutan lahat ng mga naging debaters, the fact that you are here alone stating your opinions means you are brave enough to share them. Kasi marami sa atin ay mga keyboard warriors lamang at nag-react lamang tayo sa mga social media posts, pero hindi natin inilalabas ito sa labas ng kwadrado ng ating mga cellphone. Alright? Kaya naman, palakpakan ninyo ang mga inyong sarili. Kayo ay mga best speakers ng inyong mga teams. Congratulations. Ayan.
May we call on stage si Doc Alison Parpan, Vice Chancellor of the LSAU, and Mr. Nick Lazaro, our Stratcom Director. Allow me to read the citation of the certificate. The Certificate of Appreciation is presented to schoolmates for featuring De La Salle Araneta University and its student debaters, signed by Ms. Sheila Cabidog, Digital Media and Public Relations Coordinator, Strategic Communications Office, and myself, Nicanor Lazaro, Director, Strategic Communications Office. Ma'am. Maraming salamat po no, sa mga institusyon kagaya ng DLSAU na really recognizes the efforts. No? Guys, aminin natin, hindi natin pinag-uusapan yung mga ganito, di ba? Sa school, hindi natin pinag-uusapan to. Sa social media ba, hindi niyo pinag-uusapan. Siyempre, chika minute ng mga celebrities ang pinag-uusapan natin. Kaya naman, nandito ang schoolmates para pag-usapan yung mga hindi natin pinagtutuunan ng issue ng bayan. Samantala, patuloy lamang po kayong bumoto sa team na nais yung panigan. Thank you so much guys no, sa inyong energy. Sa mga social media accounts guys, i-tweet niyo sila, ipakita niyo ang kanyang mga suporta sa @schoolmates and @PTVPH. So syempre, itong topic na to, nabanggit ko kanina, hindi natin to narinig. Alam nyo, nung lumabas yung post ng namatay si Mali, it's all, oh, that's so sad. Rest in peace, Mali. Thoughts and prayers. Is that all we can do for animals? We advocate against animal cruelty, but there's not enough infrastructure that is being laid out. And I do get it. There are priorities that need to be spent on in terms of budget. There are better opportunities that are being given out there for animals. Syempre, tayo, proud na proud tayo. We have a diverse wildlife, a diverse ecosystem here in the Philippines, and we don't take care of that. Ibang bansa pa ang nagre-recognize nito para sa atin. So there's much to be done when it comes to wildlife here in the Philippines. We take so much pride in that. That's our tourism, that's our bread and butter, that's what feeds ng mga kababayan at native locals natin. Pero what do we do? Let's face it. Tayo na mga nasa Kalakhang, Maynila, we're very much out of touch. We don't know what really it takes to really protect and preserve nature. Because to us, it's just a tourist destination. But we have to recognize na tayong mga kabataan, let's encourage hindi lamang yung government natin to take accountability. Pero tayo, what can be done? Should we reshare more efforts like this? There's social media, we talk about this so much. What can be done? Bukod sa pag-usapan, meron pa bang iba? Let's focus on leaders who advocate for that. Let's vote for leaders who put that in their platforms. Pag-usapan natin siya sa mga classrooms, sa mga iba't iba pang mga platforms kagaya ng, di ko nababanggitin kung ano man yon, pero alam nyo na yon, di ba? Kailangan, bukod sa mga cellphones natin, alam natin kung saan natin dapat i-voice out itong mga gantong concerns. Bukod sa nag-aaway tayo sa social media, dapat pakita natin na if we are compassionate against animal cruelty, we should also focus on making the government accountable and us to be supportive of those actions. Hindi lang gobyerno ang may responsibilidad. Tayo din bilang mga kabataan na tangkilikin kung ano man to. Let's support the courses that study about it. Let's focus on science and technology to improve the situations of these kinds of concerns. Kaya naman, I leave that question to you. Bilang mga kabataan, ano ba ang magagawa natin bukod sa ito ay pag-usapan? Kaya naman, bago tayo magtapos, gusto po naming pasalamatan muna, syempre, ang buong De La Salle Araneta University at syempre yung mga faculty members natin na sumuporta at sa mainit ninyo pong pagtanggap. Sa ating talakayan ngayon, no, sana marami kayong matutunan at maraming salamat po muli. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makikisa dahil opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka! Sigaw ang